Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Bay. Silipin natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Kalayaan. Unahin natin yun na sa left side ng ating mga screens kung saan bumper to bumper ang traffic situation ngayon. Yan yung southbound lane ng EDSA Kalayaan. Yan yung galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati at papunta ng Pasay. Ngayon, sa right side ng ating mga television screens, medyo maluwag naman ang daloy ng trapiko. Yan yung northbound lane ng EDSA Kalayaan. So yan yung galing ng Makati at papunta yan ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Sa mga nakita nga natin sa screens, mabilis ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Quezon Avenue flyover. Unahin natin yung sa kaliwang bahagi ng ating mga television screens. Kung kayo ay dadaan dyan sa may underpass ng EDSA Quezon Avenue, ay maluwag naman ang daloy ng trapiko. Kung kayo ay galing ng Quezon Memorial Circle at papunta ng Espanya area or Welcome Rotonda, walang magiging problema ang mga motorista. Pero kung kayo ay mula sa Quezon Avenue at papunta ng Quezon Memorial Circle, doon lang nagkakaroon ng problema kung saan bumper to bumper ang traffic dyan sa may underpass ng Quezon Avenue corner EDSA. May 26, 2026, Martes. Umani ng samot-saring reaksyon ng bagong komposisyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At mamaya kukunin natin ang saloobin ng isang dating senador na minsang namuno sa makapangyarihang komite na ito. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Macapagal. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Rescue operation sa mga biktima ng bumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Itinigil. Retrieval operations sinimulan na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makikipagpulong sa leader ng Japan para makakuha ng bagong economic at defense deals. Kasong plunder laban kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva inihahanda na ng ombudsman. 3 pang senador, posible ring kasuhan. NBI, pinakakansela ang lisensya ng firearms ng nagtatangong senador na si Ronald Bato de la Rosa. Diskwento sa pamasahe sa mga pampaserong barko. Umarangkada na sa ilalim ng layag program ng gobyerno. Itinigil na ang search and rescue operation sa mga natrap sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa halip, sinimulan na ang search and retrieval operations. Pero ang ilang mga kaanak ng mga biktima umaasa pa rin mahahanap ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. At live mula sa Angeles City, Pampanga, may umaarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor, ilan pa ba ang hinahanap dyan? Check, pasado alas 5:30 na nga ng hapon at patuloy pa rin yung isinasagawang search and retrieval operations dito nga sa humigit kumulang 16 na individual na patuloy nga pinaghahanap matapos ngang bumuho itong ginagawang 9-story building dito yan sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Mag-aalauna. Labis ang paghihinagpis ng anak ng isa sa mga 4 na nasawi sa nangyaring pagguho ng itinatayong 9-story building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga nitong linggo. Mag-aalauna ng hapon kanina nang magtungo sa punerarya ang pamilya ng 68 taong gulang na construction worker na si Emmanuel Alicaway. Kwento niya, malaking kawalan ng pagkamatay ng kanilang haligi ng tahanan, lalo na't sa kabila ng edad nito ay pinipilit pa rin itong magtrabaho para lamang may pantustos sa kanyang pamilya. Siya po kasi sumusuporta sa mga kapatid ko po na nag-aaral. Tsaka po kahit naman po sabihin namin huwag na siya magtrabaho, ayaw niya po. Sa kabilang banda, hindi naman alintana ang matinding sikat ng araw ng ilang mga pamilyang naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Isa na rito ang mag-inang sila Novi at Stephanie Batar mula sa Giginto, Bulacan na humangos dito nang malaman ang malagim na aksidente sa kanilang ama. Kwento ni Novi at Stephanie, nagkausap pa sila ng kanyang asawa gabi bago mangyari ang insidente. Sinabi niya sa amin, malakas ang ulan, mag-ingat kami. Yung Sabado pa lang po, sabi niya, inaalala niya kami, sabi kumain na ba kayo, anong ulam niyo, gano'n.
Tapos mga ilang oras, hindi na siya nagpaparamdam. Hanggang sa nabalitaan nga namin, gumuho na yung pinagtatrabahuan niya, napasugod kami dito. Kwento niya, 3 linggo pa lang na magsimulang magtrabaho ang kanyang asawa bilang construction worker sa Gumuhong Gusali. Nandito kami mula umaga maghapon. Wala naman po silang, hindi pa po nila nakita yung asawa kung buhay man o patay. Pero alam ko patay na eh. Kasi kausap po yung asawa ng isang foreman na kasama ng asawa ko sa loob. Hindi raw po talaga nakalabas ang asawa ko eh. Nandyan po talaga sa... Pasado alas 8 kagabi nang itigil ang search and rescue operations sa Guho. Sa huling assessment ayon sa otoridad, gamit ang life locator ng Pasig City LGU, wala nang nakikitang signs of life sa ground zero. Yung pong pinaka-final testing nila na ginanap po last night around past 6 p.m. Naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life. So with that final testing, nakapag-decision po ang Unified Command System to stop yung search and rescue. Doon nila na-observe yung changes from 3 p.m. to 5 p.m. to 8 p.m. So yung series ng pag-take natin ng precaution na before we can declare na mag-convert na tayo from rescue operation to retrieval operation. Patanggal na lang sir yung... Jack, ayon kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Lea Salili na bagamat nandito yung kanilang mga rescuers na nagpapatuloy doon sa isinasagawang search and retrieval operations, ay nakaantabay naman yung mga cadaver bags at pati na rin yung sasakyan mula doon sa funeral homes kung sakali man na may ma-retrieve sila na katawan mula roon sa nawawalang humigit kumulang 16 na individual, Jack. Lester, isang tanong lang, 24 hours ba yung operation dyan or nagpapahinga din sila paggabi? Ayon nga kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Lea Sahili na kahapon ay nagpahinga sila dahil nga kanilang itinigil yung kanilang isinagawang search and rescue operations doon nga sa mga natrap sa Gumuhong Gusali, at kanilang susubukan naman na maging 24 hours nga itong search and retrieval operations para naman doon sa mga natitira pa o yung mga humigit kumulang 16 na individual pa na natrap nga doon sa Gumuhong Gusali, Jack. Okay, maraming salamat, Lester Aler. Samantala, isang aso na pinaniniwala ang pag-aari ng foreman na nagkatrabaho sa gumuhong 9-story building sa Angeles City, Pampanga ang nailigtas ng search and retrieval teams. Ayon sa Angeles City Information Office, hawak na ngayon ng otoridad ang aso na dumaan sa pagsusuri ng City Veterinary Office. Maayos na ang kondisyon ng aso na agad pinainom at pinakain ng mga rescuer. Nabakante ang lahat ng komite sa Senado nang magpalit ng liderato noong May 11. Pero kahapon, naisapinal na ang balasahan at may mga bago nang mamumuno at miyembro ng iba't ibang komite. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. The dignity of the institution, the Senate. Kasunod ng pagpalit ng Senate President noong May 11, nabakante rin ang mga komite ng mataas na kapulungan. Sa mga komiteng ito, mas malalim at masusing pinag-aaralan ang mga panukala bago ito isabatas. Kaya mahalagang may karanasan at kasanayan ng mga senador na napapabilang sa mga komite. Kahapon na isapinal na ang committee chairs sa ilalim ng kasalukuyang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. May nanatili, may napalitan. Sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o mas kilalang Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, hawak na ngayon ni Senator Pia Cayetano. Vice Chairperson sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Miyembro naman si Senator Francis Escudero, gayon din si Senator Christopher Bongo. Pero halos lahat sila may nakabimbing reklamo laban sa kanila. Una, may nakaambang reklamong plunder at indirect bribery si Marcoleta, pati hiling na precautionary hold departure order laban sa kanya. May napipintong kasong plunder kina Estrada at Escudero, kaugnay ng issue ng flood control scandal na pinakahuling isyung tinalakay sa komite. Miyembro naman ng komite si Senator Christopher Bongo na pinangalanan naman ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa crimes against humanity laban kay former President Rodrigo Duterte.
Habang posible namang ipatawag ng NBI si Senator Robin Padilla dahil siya ang huling nakasama sa Senado ng puganding si Senator Ronald De La Rosa. At bagamat walang kasong kinakaharap sa kasalukuyan, convicted naman ng korte sa Estados Unidos si Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkamatay ni Archimedes Trajano. Sinisilip naman ang magkapatid na sina Senator Camille at Mark Villar kaugnay umano ng issue ng flood control scandal at market manipulation. Sabi ng ilang political analyst, paano kung may bahid ng kaliwat ka ng issue ang mga miyembro ng komite sa Senado? Isa lang ang naisip ko, yung binabanggit mong kaso. Pero yung naisip ko, conjugation ng kaso. Doon sa mga nag-aaral ng language, no? Ano yung conjugation na yan? Meron doon, nagkakaso. Merong may kaso. Merong magkakakaso, merong kinakasuhan, merong kakasuhan. So different conjugations of the word kaso. Pero ang dulo nun, kaso pa din. Yan ba yung mag-iimbestiga sa mga magkakaroon ng kaso o mga may kaso? Kaya hindi maganda dahil supposed to be the Blue Ribbon Committee, yan ang graft buster ng Senado Ayon pa sa mga political analyst, tutok ngayon ng publiko sa mga magsisilbing investigador ng Blue Ribbon na kahit sila, kailangan ding sumagot sa mga anomalya at kasong idinadawit sa kanila. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinangalanan na mga upong chairman ng iba't ibang komite sa Senado, kabilang na dyan ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Humingi nga tayo ng opinyon sa isang dating senador na nagsilbi rin dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Richard Gordon. Magandang hapon po, Senator Gordon, at welcome back sa Arangkada Balita. Good afternoon, Jack. Yes, Opo, Senator, una, ano ho reaction nyo na parang every week na lang may gaganapan dyan sa Senado? That's the new Senate, you know. Linggo-linggo may bagong balita. Maiinit, nag-aaway. Kaya nga po, una nasimulan tayo doon sa barilan, then nagkaroon yun nga yung issue ni kay Senator Pia Cayetano, at ngayon naman yung naging video ni Senator Amy Marcos. Ano muna reaction nyo doon sa naging reaction ng minority kahapon nung inilabas yung video na sinasabi nilang propaganda? Well, talaga naman bawal yun. Hindi naman dapat gawin yun. Unang-una, dapat we can all be bigger than that. Dapat ang mga senador, tinitingnan sila, they represent the people, at dapat pinapakita nila na maayos yung kanilang pinipresenta, hindi yung talagang pawang pamumulitika o paninira. That has no place in the Senate. Kaya nga bawal makipag-usap sa senador doon sa lamesa, sa floor, na direkta mo kinakausap sa senador. You have to address the chair. Napansin ko, hindi na ginagawa yun. Diretsa na ang kigawan nila Oo nga po. Tsaka nakita ho natin, ito yung palitan ng liderato. Itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na isang political move yung pagpapalit ng liderato. Ngayon nalalapit na yung impeachment trial. Para sa inyo po ba, naniniwala kayo na hindi ito isang political move? Well, this is definitely a political move. And you know, my witness? My witness is no less than Bato de la Rosa. Siya nagsabi na sinudusan ng kotse ni Cayetano, pinapunta siya doon. Siya nagpasok at nung natapos na yung kanyang pakay na manalo sila, pinaalis na siya at sinong kasama niya. Sabi may protective custody. There's no such animal. Ang protective custody is only being given to criminals na magte-testify para hindi sila mapatay. Ito proteksyon ng kabaro na kasama mo sa Senado. Tapos pinaalis mo. Hindi ko nga maintindihan paano, bakit dapat talaga file na lahat yung mga may kagagawan dyan At tingin nyo ho ba si Senator Robin Padilla, kasi si Senator Robin Padilla yung sinasabing posibleng kumbaga maparusahan. Pero tingin nyo ba dapat din maimbestigahan to at matingnan yung ibang senador na posibleng may kamay para makatakas itong si Senator De La Rosa? The law has no choice. Makikita meron silang kagagawa kasama sila doon. Dapat hatulan sila sapagkat otherwise, mababaliwala ang pakay ng batas. Lumalabas merong aiding and abetting. Kailangan paparusahan yan. Kailangan hindi ka nagsisinungaling. Kinukot pa nga kumagkamisan ni De La Rosa yung honor code. Thou shall not lie. Thou shall not steal. Thou shall not tolerate.
lumalabas, tinotolerate siya ng mga kasama niya dyan. And Senator Gordon, no, alam ko malapit sa puso niyo itong Senate Blue Ribbon Committee at I'm sure nakita niyo na yung bagong composition po. Ano po, kasi sa social media maraming iba't ibang reaction yung inani nito. Kayo po, ano po opinion niyo sa bagong composition ng Senate Blue Ribbon Committee? I will not be surprised kung talagang meron violent ang reaction because hindi maganda yan dapat pinag-iisipan dahil pagka sila ay nag-iimbestiga, pwede silang balikan ng kanilang iniimbestiga. Di ba, Senator, may kaso kayo? Di ba? Masisira yung credibility. Kaya sa akin, sa totoo lang, kailan kayo huling nakakita na may nangyari sa Blue Ribbon Committee? Ako lang ang halos nung inimbestiga ko yung immigration commissioners, yung pinasinabit ko, nahuli yun, nakakulong lahat yung mga yon. Natanggal rin si Albayalde, dahil doon sa investigation ko, nag-resign siya. Nag-resign rin si Captain Faeldon. Ang inibisig ako doon sa tawag nating binababa yung mga preso, yung penalty ng mga preso. So, yun ang GCTA, Good Conduct Time Allowance na pinamimigay niya, nakala mo, pinamimigay yung candy. So, yun, lahat ng Blue Ribbon, bihira naman talaga nagkakaroon, katulad nga sa Farmally, akala nila porque hindi inaprubahan ng mga senador, dahil natatakot sila kay President Duterte, akala nila wala na yan. Pinabubuksan ko nga yan ngayon dahil dyan yung makikita na lahat yan sa Blue Ribbon under oath. Sumpa ka, sabihin mo lahat ng katotohanan. Ngayon, pagka dinismiss yan, hindi naman dinismiss yun, hindi nila pinirmahan, pwedeng gamitin yung sinabi nila doon sa Blue Ribbon, sinabi mo ito dyan, binabaho yung ba yung sinasabi mo. Pag binawi niya, perjury yan. Pag perjury, ako rin ang nagkata ng batas na perjury, malaki na ang penalty dyan ngayon. Opo, and siguro huling tanong lang po, Senator Gordon, no? Para sa kabatiran naman nanonood, gaano ka-importante itong Senate Blue Ribbon Committee? Baga, ano ba yung mga iniimbestiga niya? At gaano ka-importante na credible yung mga magiging miyembro nito at syempre yung namumuno? Ang pangalan talaga ng Blue Ribbon ay Committee on Accountability and accountability and of public officers and investigations. Sinimbestiga mo yung accountability nila yan. Kaya pag naglagay ka dyan at nakita hindi parehas yan at nakakalusot yung accountability, masisira na naman ang Senado dyan. Tuloy-tuloy na ang baksak ng Senado pagka ganyan ang ginagawa ng mga Senado. Okay, naku, maraming salamat po, former Senator Richard Gordon, sa oras na ibinigay nyo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at mabuhay po. Thank you, Jeff. Thank you very much. Mga eksperto, tinawag na kahihiyan sa Senado ang ipinalabas na propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Binatikos sa mga political analysts ang pagpapalabas ng propaganda video ni Senator Amy Marcos laban sa bagong minorya ng Senado. Ayon sa mga eksperto, isa itong panibagong kahihiyan sa dignidad ng Senado bilang isang institusyon. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Halos lahat yata tumindig para tumutulong. Tinawag ni Philippine Society for Public Administration President Dean Ederson Tapia na pinakamababang antas sa kasaysayan ng Senado ang pagpapalabas ni Senador Amy Marcos ng tila propaganda video kahapon. Kalaunay binawi ng senador ang mala-conspiracy video na nag-aakusa sa minorya ng pagpaplano ng charter change para hindi makatakbo sa pagkapangulo si Vice Presidente Sara Duterte. Nasisira po yung ating... Pero para kay Tapia, kahit bawiin ito, napanood na ito ng marami. Pero kung yung gagawin mo, ipipresent mo yung obviously hindi naman talaga nangyari and present it as facts, hindi lang yan unethical. That's also dangerous. Kaya talagang para sa akin, it's a new law in the history of the Philippine Senate. Para naman kay Professor Arjan Aguirre, malinaw rin na may ibang motibo si Senador Marcos na nagmula sa tensyon ng bagong mayorya at minorya. Para maapektuhan yung image ng mga karibal nila sa kabilang grupo at makontrol pa rin nila yung discussion na patuloy na may threat sa Senado,
So dapat itong Senate leadership na bago ay dapat suportahan ng publiko. The crux of the world, whether At para sa dating kalihim na si Professor Surita Winnie Monson, nagiging malinaw na kung sino sa mga senador ang tunay na lingkod bayan at kung sino ang hindi. a vast majority of the senators now are thinking of themselves. Ayan ang problema. They have ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? I honestly think that those people who are in the Senate minority now are really better. Indikasyon naman ito ng kawalan ng katatagan ng bagong Senate majority ayon sa political analyst na si Cleve Arguelles. Ang lumalabas, di ba, medyo na-onse ata si Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President. So, highly likely din na may magkaroon ng tampuhan dyan very soon. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Kinontra ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Senadora Amy Marcos ukol sa 2028 election scenario. Ayon kay Castro, paraan lang ito ng senadora para matabunan ang issue ng nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gayon din ang mapagtakpan ang issue sa nangyaring putukan sa Senado at kung paano na ilabas doon ni Senador Robin Padilla si Senador Ronald De La Rosa. Giit pa ni Castro, hindi lumabag sa batas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang narito ang batas ukol sa susunod na halalan. Posibleng 3 pang senador ang sasampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman sa mga susunod na araw ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ito ay sa gitna ng samot-saring mga kontrobersyal na nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Pinaghahandaan na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada na nahalal kamakailan bilang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Isa si Estrada sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder, graft at bribery ng Department of Justice kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nirepaso muna ng tanggapan ng rekomendasyon mula DOJ para mapatibay ang kasong ihahain. Target na maisumite ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong Huwebes. Gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Samantala, kinakailangan aniya ng 2 linggo para ma-plansya ang ihahaing kasong plunder para kay Senator Joel Villanueva. Matatandaan na iniimbestigahan ng Ombudsman si Villanueva kaugnay sa umano'y kickback na kanyang nakuha sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, maaring umabot sa kabuang 7 o higit pang senador ang masampahan ng iba't ibang kaso kaugnay sa kanilang investigasyon. I think that at least 3 more senators. Hindi ko alam kung yung 3 pa plunder ang ipa-file namin, hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. I got his word. He is not... Pinabulaan na naman ni Remulla mga paratang laban sa kanilang opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa senador, tila iniisa-isa raw kasi ng ombudsman ng mga senador bilang parte ng mas malaking plano na pahinain ito. Pero sagot ng ombudsman, I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan . Depensa pa ni Remulla, bukas pa rin siya sa posibilidad ng restitution o pagbabalik ng pera bilang bahagi ng posibleng pagresolba sa ilang kaso. Nais din nila na ma-review muli ng Korte Suprema ang umiiral na interpretation ng plunder law dahil para sa kanya, naging impossible to prosecute na umano ang plunder dahil sa mga nakaraang ruling. May ilang requirements umano sa mga nakaraang Supreme Court decisions na para sa kanila ay wala naman sa mismong batas sa plunder. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kaliwat kanang mga kaso na ang karamihan ay plunder
ang kakaharapin ng mga mambabata sa Senado. Itong ibinunyag ni Ombudsman Boying Rimulya kung saan sinabi niya na bukod kina Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ay may 3 pang senador ang posibleng maharap sa kaso. Kunin na nga natin ang opinyon ng isang kilalang political analyst at dating congressman na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry Gutierrez. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi at happy to be back. Ayan, Attorney, sa press conference nga kanina ni Ombudsman Rimulya, 3 pa raw senador ang makakasuhan ng posibleng plunder o iba pa. Ano yung reaction mo? Well, dati pa dapat yan, Miss Maan di ba? Parang last year pa, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na bago magpasko, meron ng makakasuhan na kaugnay nga nitong mga flood control scandal na pumutok anong nakaraang taon. Ito, Mayo na tayo, malapit na matapos ang buwan, papatak na ng June, kalahati na ng 2026 ang nauubos. So kumbaga, long overdue itong bagay na ito at kung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya ngayon na natapos na nila ang kanilang pag-aaral, paghahanda dito at pagtitiyak na matibay ang kaso, di mabuting balita yan at sana sa lalong madaling panahon ay maisampa na ang mga kasong ito at i-file sa Sandigan Bayan. Attorney Barry, mula kay Marcoleta, Estrada, Villanueva, tapos missing in action, si De La Rosa, kung may 3 pa, 7 na yan. So, ang mangyayari ba, Attorney Barry, posibleng 7 yung malagas sa Senado. Paano na yung quorum natin dyan? Ang quorum naman, majority. So, basta meron silang 13, sila ay makakapag-function. Ang problema mo lang dito, yung mga boto na nagre-require ng minimum number na ang batayan ay yung total membership ng Senado. Halimbawa, ang impeachment. Sa impeachment, dapat 2/3. So hanggat hindi natatanggal itong mga senador na ito, sabihin mo nang arestado sila pa rin ay tinuturing na membro, so bilang pa rin yung kanilang pagiging member ng Senado sa pagdetermine ng 2/3. So mananatili yon at 16. Doon din sa pagboto halimbawa ng bagong Senate President. Sa aking pagkakaintindi, sa ilalim ng kanilang rules, dapat 13. Kung mawawala yung 7, hindi nagbabago yun, 13 pa rin. Pero ang magiging issue dyan sa botohan. Halimbawa, botohan ng mga chairman ng mga iba't ibang komite. O kaya botohan sa mga resolusyon. O kaya botohan sa mga bills na ipapasa. Yun ang maapektuhan. Dahil sa ganong sa ilalim ng kanilang patakaran, basta may quorum, simple majority within yung quorum na yun ay sapat na para magpasa ng gano'n. So kung mawawala ang 7, bababa ang numero na kakailanganin para dito sa mga aksyon na ganito, tulad ng pagkapasa nga ng batas. Alright, napapag-usapan na rin lang ang Senado. Attorney Barry, ano yung opinion mo sa mga bagong namumuno ngayon sa Blue Ribbon Committee? Nang iba ay naharap, may napipinto o may nakaambang mga kaso. Ang sabi nga ng mga netizen, ang tawag nila ay Bantay sa Lakay Committee. Ay dahil, kontrolado nila yung magiging investigasyon kung halimbawa lang sa flood control project anomaly, yung gagawan ng investigasyon ng Senado. Attorney Barry. Actually, dati pa namang nire-raise na yung issue na yan. Na parang tila ba merong conflict of interest. Dahil nga sa dami ng mga senador nasangkot dito sa iba't ibang skandalo, flood control, iba pa tong kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Senator De La Rosa. Nagiging katawa-tawan Alalahanin natin last year, di ba, nung nagkakaroon pa ng Blue Ribbon Committee hearings sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Naalala ko dun sa isang hearing, yung mga taong napangalanan. Ibig sabihin na nasabit ang kanilang pangalan doon sa mga testimonya ng ibang mga testigo sa committee. Sila mismo humarap doon para magtalumpati at magtanong Kasama na dito si Senator Joel Villanueva. At nung panahon na yon, medyo lahat ng nanonood na mga ordinaryong Pilipino, saan ka nakakita na yung nag-iimbestiga
siya mismo yung akusado. Diba? So, itong latest development na ito, tignan mo, pinili na Vice Chair si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Marcoleta. Parehong magkakakaso na yan. Si Senator Marcoleta humaharap ng plunder charge at saka indirect bribery charge na naisampa na laban sa kanya. Dito, ayon sa announcement ni Ombudsman Boying Remulla, by Thursday, si Senator Jinggoy Estrada naman ang magkakaroon ng kaso kaugnay nitong involvement niya supposedly sa flood control. So, saan ka nakakita ng ganun? Ano bang kredibilidad ang ihaharap ng Blue Ribbon Committee kung yung dalawang vice chair niya at ilang pang mga membro nila ay haharap ng kaso sa harapan ng ombudsman? Sa ganyan, sa aking pananaw, ang pinaka meron ng palabra de honor na gawin nila dyan, medyo may delikadesa, mag-resign na lang sila doon sa mga committee na yan. Dahil nakakahiya na at apektado yung kredibilidad at integridad ng institusyon mismo. Attorney Barry, meron ding question sa leadership sa Senado dahil tila may consolidation of power daw. Una, si Senate President Cayetano at ang kanyang kapatid ay humahawak ng makapangyarihang komite. So anong masasabi mo noon, Attorney Barry? Well, problematic naman talaga to begin with yung bakit ang daming mga kamag-anak na nakaupo sa Senado ngayon. So hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng ganyang klaseng kumbaga hatian ng poder. Si Senator Pia at si Senator Alan Peter makakakuha ng mga matataas na posisyon within yung Senate leadership. Pero tingin ko mas nakakabahala dito, sa kasalukuyan, si Senator Alan Peter, meron lang 12 boto Kasi di ba na-elect siya with 13 votes. Pero ngayon, yung dalawang nag-abstain dun sa huling boto, sumama na sa minorya. So 11 sila. Si Senator Bato de la Rosa, nawawala na. So 12 lang ang boto niya. So saan ka nakakakita ng isang Senate President at isang Senate leadership na isa lang boto ang lamang nila doon sa minority, na meron lang bumaliktad na isa doon, hindi na sila ang majority. Na obviously, maski bumaliktad, hindi pa siya papapalitan dahil kailangan nga ng 13 votes. Pero posibleng mangyari na nakaupo si Senator Alan bilang Senate President, pero merong 12 nasa minority katapat ng 11 nasa kanyang majority. Parang umabot na tayo sa ganitong punto At sa ordinaryong kalakaran, pag ganyan, dapat nga nagkakaroon ng kompromiso Nagkakaroon ng mas maayos na pag-uusap given yung malapit na numero na hindi naman yung pupunuin mo yung mga komite ng mga alyado mo lang. Ganong kanipis yung inyong lamang sa boto. Pero mukhang wala na yung collegiality Nakita naman natin yung kahapon nung si Senator Amy Marcos binanatan yung mga kasama niya sa Senado mismo. So ito na siguro ang isang pinaka-nakakalungkot na yugto sa kasaysayan ng ating Senado na nangyayari itong ganitong klaseng mga bagay sa isang institusyon na matagal nating tiningala, di ba? At ini-expect na titindig bilang isang bulwark ng demokrasya sa ating bansa. Pero ngayon, parang hindi na yata natin nakikita 'yon. Parang isang napakalaking teleserye na nga yung Senado, may aksyon, may drama, may komedya. Yun na nga, Attorney Barry, tama ba na isang senador yung maglabas pa ng video at magsalita sa mga bagay na hindi naman pala totoo o yung tinatawag nating fake news? Yun nga Di ba, napakasimple namang i-confirm yun. Sana kinausap niya muna yung mga taong kasama niya bago siya nagbato ng mga ganong klaseng akusasyon. Ganong napakaklaro naman na may pagka-conspiracy theory talaga yung dating di ba? At kita naman natin, halos lahat ng mga members na kanyang pinangalanan at nilabas yung mga larawan doon ay nagsalita para banggain yung kanyang presentasyon. In fact, kung hindi niya winidraw, nag-motion na si Senator Big Subiri na strike from the record yung presentation ni Senator Amy Marcos. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga sa lugar. Diba? Parang, dati hindi naman natin nakikita yung ganyang klaseng bangayan na umaabot na doon sa harapan ng bastusan. Pero maakusahan mo yung mga kasamahan mo na balak nilang baliktarin ang konstitusyon, itigil ang eleksyon sa 2028. At anong batayan? Para kung ano-ano mga video lang na nakakalap niya sa internet, sa social media. So ako, konting responsibilidad naman sana ang umiiral dyan. Pero wala
nandun na tayo sa panahon na mukhang nauuna na yata yung sensationalism, di ba? Yung desire na sumikat, di ba? At makaguhit muna kaysa dun sa respeto sa mga kasama, respeto dun sa institusyon na kanilang kinabibilangan. Alright, maraming salamat sa iyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi. Magandang gabi, Miss Baan. Anytime, ingat ka lagi. Ipinoproseso na ng Philippine National Police ang pagtatanggal ng lisensya sa mga nakarehistrong baril ni Senator Ronald De La Rosa alinsunod sa hiling ng National Bureau of Investigation. Batay sa dokumentong ipinadala ng NBI sa PNP, nasa 100 baril ang nakapangalan kay De La Rosa. Sabi ng NBI, dapat isuko ni De La Rosa ang kanyang mga baril. Oras na makansela at hindi ito gawin ng Senado, lalabag siya sa Republic Act 10591 na bawal magmay-ari ng baril ang isang individual na may kasong kriminal. May parusa itong 2 taong pagkakulong. Naglabas na ng sabina ang Justice Department para sa mga dokumentong makatutulong sa investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Hihingan din ng impormasyon ng DOJ ang abogado ni De La Rosa kaugnay sa kinaroroonan ng senador. Nagbabalik si Mari Ocampo. Sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. 12 araw na mula nang huling makita ng publiko si Senador Ronald De La Rosa. Ito ay noong araw na nangyari ang kudita sa Senado at pamamaril sa Senate premises. Kaya kasabay ng paghahanap sa senador, nag-issue na ang Justice Department ng mga sabina sa Senado para sa ilang dokumentong makatutulong sa investigasyon ng araw na iyon. Kabilang narito ang security logs at inventaryo ng firearms na pagmamay-ari ng Senado. Partikular na pinaiimbestigahan ng DOJ ang firearm na nakita umano sa video, kabilang ang tinawag nilang Scorpion. May sabina rin para sa out-of-office records ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nagpadala rin si Vida ng formal request sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc para sa anumang impormasyon kaugnay sa posibleng kinaroroonan ng senador. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating. May patutsyada naman si Vida kay Senator Robin Padilla. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Ipinaalala ni Vida ang probisyon ng Presidential Decree 1829 o ang obstruction of justice law, kabilang ang pagtatago ng offenders, tampering ng mga ebidensya at witness, paglalansi sa mga otoridad at pagpapabagal ng legal process. And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office. Nanindigan ng Justice Department na valid ang ICC warrant laban kay De La Rosa, kaya naman magpapatuloy ang enforcement efforts para rito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Inaprubahan na ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at dating anak kalusugan Representative Mike Defensor. Kasama rin sa PHDO ang 2 negosyante na sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Naharap ang 4 sa mga reklamong plunder, indirect bribery at alleged violation ng Presidential Decree No. 46 o ang pagtanggap ng regalo bilang public official. Nag-ugat ang mga reklamo mula sa mga election campaign donations. Una nang idineklara ng senador na wala siyang natanggap na poll contributions. Ngunit kalaunan ay inaming may natanggap na 75 million pesos na campaign donations. Gayunman, iginiit niyang nakuha ito bago ang pagsisimula ng senatorial campaign period.
Nasa Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit doon. Tatalakayin sa pagbisita ng Pangulo ang defense cooperation, energy, transportation at ilan pang usapin kasama ang isa sa pinakamatatag na strategic partner ng Pilipinas. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda. Pasado 1:00 ng hapon kanina nang lumipad papuntang Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos para sa first state visit nito. Nakasentro sa pagpapalakas ng ugnayan sa kalapit na bansa ang 4-day state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Inibitahan ang Pangulo ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Inaasahan na pag-uusapan ng iba't ibang issue gaya ng seguridad o defense cooperation, maritime issues at enerhiya, lalo na sa nararanasan ngayon na oil crisis. This visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented just like us in many ways, and the most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty, such as today's ongoing oil crisis. Bukod sa mga issue ng maritime at security, bubuksan na rin daw ng Pangulo ang usapin sa iba't ibang sektor na makakatulong sa Pilipinas. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao. Nakalinya rin daw ang issue ng West Philippine Sea, gera sa Middle East, ASEAN at ang pagsali ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Isusulong rin ni Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Japan ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya. Kasama kasi sa agenda niya ang makipagkita sa mga economic leaders ng Japan para sa pagpapalakas ng trade at investment sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kanyang departure speech, binigyang diin rin to ang mga nagawang tulong ng Japan lalo na sa transportasyon ng Pilipinas. Japan has extended assistance to our Build Better More infra programs, such as the first phase of the Metro Manila Subway project, the construction of the north to south commuter railway project that will connect Malolos and Tutuban, the rehabilitation of the Metro Rail Transit Line 3, and the construction of the Central Mindanao High Standard Highway project that will connect Cagayan de Oro and Malaybalay. Kasama rin sa mga nagawa ng bansang Japan ay ang suporta para sa mga development projects sa Mindanao, pati na rin ang ilan pang bilateral agreement na nagpapatibay sa ekonomiya ng bansa. Inaasahan na ang unang bibisitahin ng Pangulo sa kanyang paglapag sa Japan ay ang Filipino community na nagbibigay ng malaking ambag sa pagpapakita ng galing ng mga Pinoy sa buong mundo. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Nailigtas ng pulisya ang nasa 32 mga sabungero matapos matrap sa baha habang gumagawa ng sabungan sa Davao City. May umarangkadang balita si Noreen Igonia. Matagumpay na nasagip ng mga pulis ang nasa 32 individual matapos matrap sa rumaragasang tubig baha sa Sitio Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, gabi nitong Sabado, Mayo 23. Sa video, makikitang isa-isa silang pinakapit sa lubid saka hinahatak ng rescue team upang makatawid sa ilog. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga sinagip ay mga sabungero na gumagawa sana ng temporaryong sabungan sa gilid ng ilog para sa pagdiriwang ng kapistahan sa naturang sitio. Bigla umanong bumuhos ang malakas na ulan na dala ng trough ng low pressure area kaya lumaki din ang tubig sa ilog. Nahirapan ang mga itong makatawid kaya tumawag sila sa pulisya upang ma-rescue. Yung 32 individuals na na-trap doon sa may Tamugan River, ma'am. Wala namang na-encounter ng problema, ma'am, kasi yung 32 individuals ay nakuha kagad ng ating mga rescuers. At that time po, ma'am, hindi sila nagsasabong, ma'am. Sila, ma'am, ng preparation for the fiesta, ma'am, sa Sitio Pagan. So gumagawa ng para roidahan or para pangsabong, ma'am. Mula dito sa Davao City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Samantala, dismayado ang ilang negosyante sa Eastern Visayas dahil sa ipinatutupad na manual load dropping o rotational brownout dahil sa manipis na supply ng kuryente. Nagbabala rin ng isang economic leader ukol sa posibleng epekto nito sa ekonomiya. Yan ang umaranggadang balita ni Sylvia Abadingo. Nagbabala ang ilang negosyante at economic leaders sa epekto ng rotational brownout sa ekonomiya, lalo na sa sektor ng negosyo at mga consumer sa Eastern Visayas. Ayon kay Eugene Tan, Regional Governor ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, malaking hamon sa mga negosyo ang pagkawala ng kuryente dahil karamihan sa operasyon ng mga establishmento ay nakaasa rito. So, dudugang ang pangani iton mga unnecessary nga gastos. Pareho ini nga aton problema itong power. Nagkakamay-ada gihapon hin mga loss of opportunity. Kaya anong loss of opportunity because paano naman lang kung baga wari generator ito sa establishmento. Definitely kung may ada ka sa paman na operate ka until 7 o'clock, mag-shutdown ka, magsasara ka hinsayo because siring pamaniti mo establishmento magsisisirom. Posible rin naman bumaba ang produksyon at kita ng mga negosyo na maaaring magdulot ng pagtaas ng inflation at paghina ng ekonomiya. Dagdag pa rito, mababa rin ang economic performance ng Eastern Visayas kumpara sa ibang rehiyon. Matapos maglabas ng advisory ang National Grid Corporation of the Philippines tungkol sa posibleng rotational brownout sa ilang lugar na sakop ng electric cooperative sa Eastern Visayas. Nagdulot ito ng pangamba at dismaya sa mga apektadong residente at negosyante. Kami nga mga small businesses, kailangan naman ng kuryente, especially sa mga equipment, pag nagagamit kami ref, tapos kung maglalaga parong, magdadakot ang baraydan. So, mas mo yung ma-action na ito dahil. Sa kabila nito, naghahanap naman ng iba't ibang paraan ng ilang negosyante upang mabawasan ang epekto ng rotational brownout sa kanilang negosyo. In our case, because we have a satellite office na may the solar, nakakakadto kami. In some cases where we have early shoots like 9 or 8 a.m., then definitely affected kami to because what I generator in this building. Paliwanag naman ng NGCP, ang manual load dropping o rotational brownout ay ginagawa upang maprotektahan ang power grid sakaling hindi sapat ang supply ng kuryente. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente habang hinahanapan ng pangmatagalang solusyon ang kakulangan sa power supply. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Sa pool sa CCTV ng MMDA ang pagnanakaw ng kable sa Ayala Tunnel sa EDSA bandang alas 10:35 ng gabi noong May 22. Isang lalaki ang nakunan ng CCTV na tila may sinusungkit. Hinila ng lalaki ang mga nakalaylay na kable sa tunnel at saka pinagputol-putol ito. Mabilis na nakipag-ugnayan ng MMDA Metro Base sa SPD Makati Police Station. Agad na aresto ang suspect at nakuha sa kanyang backpack ang kable. Nakuna ng video ang pagtama ng isang bulalakaw sa Bulkang Mayon. Sa video nakuha ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Linion Hill camera, makikita ang pagtama ng bulalakaw sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Nangyari ang insidente ng 10:33 ng gabi nitong Lunes. Alam mo, una ko nakita, kala ko AI. Ayaw, kasi alam mo ngayon sa panahon ngayon, mahirap paniwalaan yung basta makikita mo na lang. Pero apparently legit pala yung nangyari na yun, may tumama na bulalakaw. Baka alien? UFO? Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Linya Corpus, ako po si Maan Makapagal. At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.